It was a rainy night na may mag-alok sa aking virginity para sa isang gabing kaligayahan. Bago pa man nagising ang lalaki, nilisan na ni Amara Anika ang hotel para ibigay ang pera sa matapobre niyang madrasta at stepsister. Nasampahan ang kaso ng ama niya dahil sa pagnanakaw ng 5 milyon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito, kaya naghihirap sila ngayon. Isang araw, dumating ang dating boss ng kanyang ama para palayasin sila sa bahay. Nakiusap ang amang wag kunin ang bahay nila. Pumayag naman ang batang CEO para sa isang kondisyon. Si Amara ang pambayad. Agad pumayag ang kanyang ama dahil wala naman tong pakialam sa kanya at mas mahal itong kanyang stepsister at madrasta. Ano kayang buhay ang kanyang mararanasan sa piling ng taong bumili na sa kanya? Narito po ang unang kabanata. Nagising siya sa mainit na mga labing masuyong humahalik sa kanyang leeg. Muli siyang pumikit at inalala ang nangyari. Naglalakad siya sa daan. Basang-basa na muntik na siyang masagasaan ng sasakyan. Ilang beses siyang minura ng lalaki pero natili siyang nakatayo sa gitna ng daan at wala sa sarili kaya't nang mapikon, sapilitan siya nitong sinakay sa kotse at dinala sa hotel. I know you're awake. Bulong ng lalaki sa kanyang tenga sabay halik sa leeg nito. Do your best para worth it naman ang bayad ko. Kusang dumalo yung mga luha sa kanyang mata. Sino mag-aakalang sa isang iglap na wala ang inilaalagaan niyang virginity sa lalaki ngayon lang niya nakasalubong. Pangatlong beses na nila ito ngayon. Nakaidlip lang siya saglit sa sobrang pagod at stress. Inayaan niya to sa ginagawa. Kagaya ng naunang rounds, hindi siya kumibo. Hindi siya nagreklamo kahit labis siya nasaktan sa pagkapunit ng pagkababae niya. May mas masakit pa ba sa naranasan niya? Wala. Na makaraos ang lalaki na upo sa gilid ng kama, binuksan ang ilaw sa kanilingon siya tinitigan sa mukha na parabang pinag-aaralan ng mukha niya. Magkanong kailangan mo? Tanong nito sa malamig na boses. 1 milyon? Mahinang tugon niya sabay takip sa hubad na katawan. Psst! Mukhang pera. Tingin mo milyon ang halaga ng katulad mo? Bahala ka. Ani Almira at tumingala na sa kisame. Just kill me para hindi ka na magbayad? What? Nagdadrama ka ba o gusto mo lang magpaawa? Di makapaniwalang tanong ng binata sabay kuha ng tseke sa wallet. I wanna die. You're pathetic. I know. Ani Amara at bumuntong hininga. Wala siya maramdaman. Sa mga oras na to, isa lang gusto niya mangyari. Mamatay. Kung di siya makahanap ng pera, mas mainam pang mawala na lang siya sa mundo. 500,000. Anang lalaki habang nagsusulat. Sobrang laki na nito sa isang tulad mo. Tumayo si Amara. Hinayaang pagmasdan ng lalaking kanyang kaubdan. Isa-isang dinampot ng saplot at saka nagbihis. Are you going? Tanong ng binata kaya naman hinarap niya ito. Kung di mo ako kayang bayaran, maiwan na kita. Ani Amira, kaya't narinig niyang mahina pero nakakainsultong tawa nito. Here, 500,000. Sapat na siguro to para bayaran ang katawan mo. Di ka magaling sa ibabaw ng kama. Maganda ka pero wala ka ibubuga. Pang-insulto nito. Salamat. Ani Amara, tsaka pahablot na kinuha ang tseke at muli, pinagmasdan ang mukha ng lalaking umangkin sa puri niya. Sana hindi na kita makita pa. Hindi ba't ako ang dapat na nagsasabi niyan? Di makapaniwalang tanong ng lalaki pero di na sumagot pa si Amara at lumabas na ng hotel. Bit-bit ang tseke, dumiretso siya ng banyo. Nakapagsapalaran ko sakaling totoong binayad sa kanya ng lalaki. Nagulat siya nang ibigay ng buo ng bangko sa kanyang pera. Bit-bit ang malaking bag, sumakay ang taxi. Nagbatid sa bahay. Oh, here's my stupid stepsister. Nakapamewang nabungad sa kanya ni Ana. Mom, look who's back. Tili nito. Umuwi ka pa. Ani Lucy papalapit sa kanila. Don't tell me may dala ka ng pera. Pabagsak na nilapag niya ang dalang bag sabay tingin na masama sa amang pababa ng hagdan. Sana sapat na yan para mabawi ang bahay na to. Sabi niyang sa ama nakatingin. Halos gumuho ang mundo niya ng isang araw nang malamang malapit ng kunin ng bangkong bahay na pinaghirapan ng kanyang tunay na ina dahil matagal na pala tong sinangla ng kanyang ama para igastos para sa US store ng kanyang madrasta at stepsister. Kahit nasa 700,000 lang ang babayaran nila, di na nila yon kaya dahil wala na sila. Saan ka kumuha ng pera? Nagdududang tanong ni Ana. Nagdanakaw ka no? Di ako kagaya ni Papa. Matapang na sagot niya, pero nagulat nang biglang dumapo ang sampal ng kanyang ama sa kanyang pisngi. Nakita niya kung paano ngumiti ang mag-ina sa ginawa ni Armando. Mahal ka talaga sa nanay mo.
Galit na sabi ni Armando sabay pisel sa kanyang braso. Magpasalamat ka't binubuhay pa kita kahit sobrang pabigat ka na sa akin. Pera ni mamang winawaldas ninyo, sagot ng dalaga. Pati bahay na to pera ni mamang pinambili dito. Pera kong binili dito, walang sa mama mo, ani Armando. May katibayan ka na sa mama mo to? Wala diba? Pasalamat ka't kinutkop ka kita. Hindi na nakipagtalo pa si Amara. Ano pa bang magagawa niya kung dito mahimik? Wala siya magawa dahil sa katangahan ng kanyang ina. Masyado nagtiwala noon sa ama niya na kahit ito nagbabayad ng bahay, sa ama niya nakapangalan lahat ng ari-arian, kaya wala siyang karapatan. Isa pa, annulled na rin ang mga magulang niya, kaya't legal na asawa nito si Lucy. Dali-dali siyang tumungo sa kwarto para doon magkulong, pakawala ng mga luha. Nakita niya kung paano magsumikap ang ina para lang makabili sila ng bahay. Aware siya na di talaga minahal ng ama niya ang kanyang ina. Sabi, pinikot lang daw to ng kanyang ina at dahil mayaman, hihiwalayan ito si Lucy para pakasalan ng isa niya. Pero sa kasamang palad nagkaroon to ng sakit kung kaya naki-annul si Armando. Buhay pa ang ina niya sa ospital. Dinala ng ama niya si Lucy dito sa bahay. Saan ka pupunta? Kakalabas siya ng kwarto na makasalubong ang ama. Maghahanap pa ng trabaho, sagot niya. Pang ilang trabaho mo na ba yan? Hindi ka ba mapermanente sa isang trabaho? Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko, sagot niya. Ilang beses ko rin siyang pagtangkaan ng mga boss niya kahit nagre-resign siya. Itong last malala dahil sinubukan niya magsumbong sa kasama at siya pang baliktad kaya siya gusto niya maging regular kahit inaakit niya ang boss. Hanggang grade 12 lang natapos niya dahil hindi siya sinuportahan ng ama at kailangan daw unahin ng kapatid niya dahil matalino at nasa private school kahit nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Sir, may bisita ho kayo, sabi ng katulong. Sino? Boss mo raw. Nakita niya kung gano'ng namutla ang ama. 3 buwan na tong tumigil sa trabaho at naghahanap ng malilipatang kumpanya. Sige, bababa na ako. Ani Armando at bumaba. Bumalik muna si Amara sa kwarto para kunin ang nakalimutang cellphone. Sir? Ani Armando nang makababa at nakita ang boss na nakaupo sa sala kasamang mag-ina niya. Napadalaw ka. Gusto ko lang malaman mo na tapos na ang isang buwang palugit sa ninakaw mo, sabi ni Clyde. Sir, baka ho pwedeng pag-usapan natin to, sabat ni Lucy. Magbabayad ho kami. Segunda ni Ana at matamis ng nganitian ng gwapong binata sa harapan. Alam niya, bata pa ang CEO ng kumpanya ng ama pero di niya akalain ganito kakisig at kagwapo. Nasa 6'2" pa ang height. Kilala niya ito si Clyde. Dating sikat na child actor pero na magbinata ay nagmodelo hanggang sa hindi na narinig ang pangalan sa mundo ng telebisyon. Huli na, kaya kukunin na lang namin ang bahay na ito bilang collateral? No! Pasigaw na sabat ni Amara habang pababa ng hagdan. Kakabawi lang nila ng bahay tapos eto na naman? Amara, umalis ka na. Madiing sabi ng ama at sinamaan ang tingin ng anak. Hindi, Papa. Bahay to ni Mama at hindi ako papayag na makuha ito ng iba. Bayaran mong utang mo pero hindi ang bahay na to. Stop it, saway ni Lucy. Bahay namin to ng asawa ko at walang naiambag ang mama mo. Umalis ka na, Amara. Giit ng ama niya. Wala na kang ibang property kaya't ang bahay na tong kukunin ko? Sabat ni Clyde kaya't napaharap si Amara dito. Pero umulong ang dila ng mamukhaan ng binata. It's him, bulong ng isip niya. Itong lalaki na kasama niya sa hotel magdamag. Alam naman niya siguro kung magkanong ninakaw ng ama ninyo sa kumpanya ko. Anytime kaya ko siyang ipadampot sa pulis at ipakulong. Paalala ng binata kaya't naiguyom ni Amara ang kamao. Sir, bigyan mo ako ng sapat na panahon. Promise, ibabalik ko ang pera. Sobra-sobra na ibigay ninyo sa akin. Ibigay ninyo ang bahay na to sa akin at kalimutan kong atraso mo sa akin, sabi ni Clyde. Fair na nga siguro yon. No! Naiiyak na sabi ni Amara kaya bumaling sa kanyang tingin ni Clyde. Bigyan mo kami ng isang buwan para mag-empake? Napilitang saan ni Armando. No, Daddy. Oh my gosh! Natatarantang sabi ni Ana. Armando, saan tayo titira? Tanong ni Lucy. Okay, hindi ko na kukunin ng bahay na to pero sa isang kondisyon. Sabi ni Clyde kaya't lahat sila'y napatingin sa kanya. Ano ho? Ani Armando. Ibigay mo sa akin ang anak mo? Oh my! Ani Ana. I'm not ready. I'm so young to be a wife but it's okay. Medyo excited na sabi niya. Sigurado kang anak ko ang kapalit? Tumango si Clyde.
Dad, okay lang. Basta para sa pamilya sasama ako. Kaya kong tiisin maging may bahay. Naiiyak na sabi ni Ana, sabay sulyap kay Clyde. Hindi asawang hanap ko, kundi bilang katulong sa bahay. Ani Clyde kaya't nanlaki ang mata ni Ana. Napakapit sa kanang braso ng ama. No! Ani Ana, sabay tingin kay Amara. Si Amara na lang, total. Naghanap siya ng bagong trabaho. Ako nag-aaral pa. Armando, hindi ko pinaaral at pinalaki ang anak ko para maging katulong lang. Matapang na sabi ni Lucy. So, sinong anak na ibibigay mo? Tanong ni Clyde. Amara, pack your things. Utos ni Armando. Di kumilos si Amara. Siyempre sa gantong usapin, siya ang sacrificial lamb. Ganito na lang. I'll take her tas kalilimutan ko ng utang mo sa akin. Tapos hindi ko na rin kukunin ang bahay na to. I'll give you extra 1 million para sa kanya. Nanlaki ang mata ni Armando sa narinig. Is it true? Ani Lucy. In one condition. Mukhang pera ang pamilyang kaharap niya kaya hindi nakapagtataka na nagawang nakawan siya nito sa kumpanya. Ang 1 milyon bayad ko kay Amara. Pero kahit anong mangyari hindi na siya uwi sa inyo at wala na kayong karapatan pa sa kanya. She's mine. Ano man ang gagawin ko wala na kayong pakialam pa. Hindi ako for sale, giit ni Amara. Napansin ang pag-arko ng labi ni Clyde na para bang sinasabi na bili na siya nito noon pa kahit iniwas niya ang tingin. Kung yan ang kondisyon, maaari mo na siyang isama? Sabi ni Lucy kaya napakagat sa ibabang labi si Amara. Kahit kailan hindi siya minahal ng ama. Kailangan mo pa ba ng tulong sa pag-iimpake? Nakangiting tanong ni Ana. Wag na, sabat ni Clyde. Wag ka na magdadala ng kahit na ano. As a starting salary, libre kong lahat ng gamit mo. Humarap siya kay Armando. Papadala ko bukas ang contract para mapirmahan mo. Salamat, sir. Pasalamat ni Armando. Tumayo si Clyde at tumingin kay Amara. Shall we? Naglakad siya patungo sa pintuan pero hindi sumunod si Amara sa kanya. It's your choice. Walang namimilit sa inyo na sumunod sa kondisyon ko. Sumama ka na, sabi ni Armando. Kung hindi ka sasama, sakali ka pupulutin. Pagbabanta ni Lucy. Hindi ka parte ng pamilyang to kahit ikaw magpakatulong doon. Pagtataboy ni Ana. Di naman talaga ako naging parte ng pamilyang to. Halos pasigaw na sabi ni Amara saka sumunod kay Clyde palabas ng bahay. Na makalabas sa gate na iiyak na pinagmasdan niya ang bahay na pinagpaguran ng kanyang ina. Ngayon, tuloy na tong mapupunta sa kanya at napalayas pa siya. Siguro kapalaran talaga niyang tumandang katulong. Ma'am, pukaw sa kanya ng assistant ni Clyde matapos pagbuksan siya ng pinto ng backseat. Nangihinang pumasok siya. Sumiksik siya sa bintana ng umandan ng sasakyan para di dumikit kay Clyde ang katawan niya. Makaiwas ka sa akin as if wala tayong pinagsaluhang dalawa. Ani Clyde at napasmirk kaya naman nanlambot si Amara. Ito nga ang lalaking bumili sa kanya noon at bumili ulit ngayon. Sorry, iniisip ko lang kung ano mga trabahong gagawin ko sa bahay mo. Just stay naked on my bed. I'll do whatever I want. Ani Clyde kaya't napatingin siya rito na nakaawang ang mga labi. That's your job, Amara. Binuksan ni Clyde ang pinto saka pumasok. Naringon niya si Amara na nakatayo lang sa harap ng pintuan. Come in. Saka lang tila nagising ang dalaga at pumasok bitbit ang ilang mahalagang gamit. Sana hindi ka na nagdala ng gamit. Mahalagang bagay ang laman ng bag ko, sagot niya. Halos lahat alaala sa kanyang ina kagaya ng litrato at ilang damit na gawa ng kanyang ina. Napalingon siya na marinig ang pagsara ng pinto. Ito ang condo unit ko. Madalas ako nandito lalo na kapag ayoko ma-stress sa bahay. Ito ang sala. May TV naman kung gusto mo. At ayun ang kusina. Feel free kapag gusto mo magluto. Sumunod si Amara kay Clyde sa kwarto. This is your room. May sariling banyo ka sa loob, closet at kompleto naman sa gamit. Yung ibang cabinet para sa'yo yan. Namangha siya sa ganda ng kwarto at halatang mamahalin ng gamit. Pwede mo nang ayusin ang mga gamit mo, ani Clyde. Nag-order ako ng pagkain and after 30 minutes pa raw idadalhin dito. San ka matutulog? Nahihiyang tanong niya kaya tinitigan siya ng binata mula ulo hanggang paa. Sa tingin mo? Hindi ko alam. Sagot ng dalaga at yumuko pero hinawakan ni Clyde ang kanyang baba para magkasalubong kanilang paningin. Iisa lang kwarto, Amara. Sa tingin mo, saan ako matutulog? Sa sala na lang ako matulog. Okay lang, sanay naman ako eh. Ani Amara. Dito ka matulog katabi ko? Pero sir, hindi pa ba maliwanag lahat, Amara? Hindi ko kayo maintindihan. Sa tingin mo, binili kita para lang hayaan akong matulog dito na mag-isa?
Seryoso ka ba talaga sa pagbili mo sa akin? Am I joking? But why? Di makapaniwalang tanong niya. Kasi may utang ang tatay mo sa kumpanya ko at kailangan mong bayaran. Pasalamat pa nga sila at may 1 milyon pa silang nakuha. Pwede namang si Ana na lang ang binili mo. Nakita niya ang pagguhit ng Ines sa mukha ng binata. Oo, ang bibili. Ako ang bibili kaya ako ang mamimili ng produktong gusto ko. Okay lang, maglilinis na lang akong buong bahay mo pero sa labas na lang ako. Sabi niya tumalikod pero mabilis na pigilan ng binata sa kanang braso at tinatak palapit sa katawan nito. Do whatever you want, Amanda. Bulong ni Clyde sabay pulupot sa bewang ni Anika. I'll do mine. Sir? Naiilang siya sa posisyon nila pero naguguluhan din ang utang sa kung anumang dahilan ng pagbili nito sa kanya. Napapikit siya na maramdaman ang matigas na bagay sa pagitan ng hita ng binata. Hindi ba't dapat magpasalamat ka at tinakas kita sa bahay ninyo? Tinangalaan niya ang binata sa nagtatanong ng mga mata. You were bullied, right? Di maganda ang trato ng pamilya mo sa'yo at di pantay ang pagtrato ng ama mo sa'yo, nakikita ko yon. Buhay ko pa rin yon. Oh God, if it hurts you, leave, Amara. Kung sa tingin mo hindi tama, huwag kang manatili sa paraon. If sabihin ko bang hindi rin tamang sumama sa'yo, can I leave? Parang mas nasisikipan siya sa mundo niya ngayon. No, I bought you, Amara. Wala kang karapatang umalis. Pero hindi tamang bilhin ang kalayaan at karapatan ng tao? Talaga? Ani Clyde sabay pisil sa baba ng dalaga. Pero hindi tamang angkinin kita ng libre lang. Sino nagsabing makukuha mo ako ng libre? Ngumisi si Clyde at tinulak pahiga sa kama ng dalaga. Tatayo pa siya pero agad na nakapatong ang binata sa ibabaw niya kaya nahirapan na siyang gumalaw pa. Yumoko si Clyde at hinilika ng kanang leeg. Don't you dare na lumaban, Amara. Mapapagod ka lang. Mali na pilitin ng isang tao kapag ayaw. Di niya na natapos nang siilin siya ng halik ng lalaki sa mga labi sabay hawak sa magkabilang kamay niya. Walang pilitang magaganap, Amara. Sabi ng binata nang tumigil to. Binitiwan niya ang mga kamay ng dalaga at ipinasok ang kanang kamay sa loob ng blusa nito. Unless manlaban ka. Napapikit si Amara na maramdaman ang pagpisil ng binata sa kanyang dibdib. Don't waste your energy by fighting me. It's useless. Dagdag ni Clyde at muling hinalikan sa mga labi ang dalagang di na nanlaban pa. Morning, sir. Magalang nabati ng empleyado nang pumasok si Clyde sa elevator kasama ng assistant niyang si Rino. Lahat ba ng papers nakahanda na? Tanong ni Clyde na di pinansin ang bumati sa elevator. Yes, sagot ni Rino. Good. Sabi ng binata at kinuhang cellphone niya at saka nag-reply sa ina. Nang tumigil ang elevator at bumukas, lumabas sila ni Rino at dumiretso sa meeting office. Kagaya ng inaasahan nandito ng lahat kaya sinara ni Rino ang pinto. Naupo si Clyde sa unahan kaharap ng mga empleyado. Napabuntong hininga si Rino sa sobrang katahimikan. Parang walang gustong huminga sa mga nandito dahil sa presensya ni Clyde. Start na tayo. Anunsyo ni Clyde, kinuha ang isang folder at tinignan ang mga larawan. 5 minuto na nang walang nagsasalita kaya tinignan niya ang mga to. Sir, sino magsisimula? Kanina pa kayo rito, tas akong tatanungin ninyo. You're adults now. Mas matanda pang iba sa akin. Kailangan pati yan ako magde-decide? Pikon na tanong niya. Ang pinakaayaw niya, sayangin ang oras niya. Let me start. Matapang na sabi ni Olivia at huminga na malalim, sabay sa niya sa kasama na ilagay ang USB. Nagsimula siyang mag-discuss sa disenyo ng kanilang team. Ngayong araw ang deliberation ng mga nagawa nilang kwintas. Next, ani Clyde. Pinakinggan niya isa-isa ang paliwanag ng bawat team. Pag-iisipan ko kung ilan ang lalabas ko sa market, sabi niya tiniklop ang folder. Each necklace has their own story but remember, nasa marketplace tayo. This is not a movie na kung sino ang pinakamagandang kwento behind the jewelry, mas mangingibabaw. 90% of buyers don't care sa history. Mas iniisip kung bagay ba sa kanila or ano ang materials, ilang carats, what kind of diamonds, etc. May jewelry na it tells its history by just looking at it unless nasa auction to na kailangan pa ng background. Most of all, we need a very good design plus quality para makademand tayo ng price sa market. Nagsisimula pa lang ang jewelry business nila kaya kailangan lang gumawa ng pangalan sa larangang ito. Originally, fashion clothes ang sinimulan nila na naging boom lalo at maraming clients si Clyde sa connection ng pamilya, tulong ng kaibigan at kakilala sa fashion industry. Ang dami ring nangangarap na fashion designer na makatrabaho sa company niya dahil magandang magpasahod. Bukas, malalaman ninyong resulta. Whoever wins, may bonus sa katapusan.
Aniya at saka lumabas. Ni isang empleyadong bumati sa kanya, hindi mo lang niya sinulyapan. Sanay ng tao sa ugali niyang suplado, esnabero, tigre kapag nagalit. Bawal sa kanyang tatanga-tanga. Naging maluwag siya sa pera mula na manakawan siya ni Armando. Mas lalo naghigpit pa siya. Sir, nasa loob ng mommy mo? Bulong ni Rino. Make her a cup of coffee. Utos niya at tumalima si Rino. Iho! Masiglang bati ni Christina at humalik sa pisngi ng anak. Oh, nangangayayat ka na. Mom, akala ko ba may pupuntahan ka? Surprise! Nakangiting sagot ng ina. Dinner naman tayo mamaya. Busy ako. Naupo siya sa swivel chair at nilapag ang dalang folder. Puro ka trabaho, mag-date ka naman. Mom, please. Salubong ang kilay na sagot niya. Nag-arrange ako ng dinner later kasamang parents ni Yvonne. Napatingin si Clyde sa ina pero tila manlamon ng taong itsura. Come on, iho. Bumalik siya from Australia. Naging maganda naman ang pagkasama ninyo noon eh. Why not give her a second chance? Pangumbinse ng ina. Alam ni Christina na sobrang minahal ng anak si Yvonne at ito rin ang inspirasyon nito kung bakit nagpatayo ng kumpanya at umalis sa showbiz industry. May sariling buhay na ako, Mom. Where? Please, iho, mag-dinner tayo. Pag-usapan natin ang engagement ninyo. Engagement? Eh di ba sabi ninyo this year kayo magplan ng kasal? Oh God, Mom. It was a long time ago. Ayoko ng pag-usapan. Just give it a try, Clyde Chris. No. Alam mo, kailangan mo sila sa bagong negosyo mo. They own the biggest mining company sa Utah. I know, but it doesn't validate my feelings for her. Iho, wala ka namang girlfriend. Pareho kayong single, kaya try mo lang. Gustong gusto ka ni Nolly. Na ang tinutukoy ay ang ama ni Yvonne. You can be civil. Malay mo mag-work ulit kayo. You used to be a good couple. No. Maraming pagkukunan ng gold at materials for our jewelry. Pero alam mong magigipit ka kapag iipitin ka nila. Mahal ka pa niya and she felt sorry sa... Hindi ka pumunta rito to be her spokesperson, right? Ani Clyde na napatingin kay Rino, pumasok dala ang kape ni Christina. Black coffee, madam? Nakangiting sabi ni Rino sabay lapag ng kape. Thank you, iho. Pogi ah. Nakangiting sabi niya. Salamat, madam. Basta, hihintayin kita mamayang dinner. Sabi ni Christina nang lumabas ang assistant ni Clyde at tumigop ng kape. Don't wait, I won't come. Whether you will come or not, we will talk about your marriage. Please, Mom, I cannot marry her. Tumatanda ka na. Let me. Napabuntuhan ni nga si Christina. Alam niyang galit na galit pa rin to sa ginawa ng dating kasintahan, pero nakita niya ang pagbabago ni Yvonne. Hindi umimik si Clyde hanggang sa nagpaalam ng kanyang ina. Di niya alam kung anong napakain ni Yvonne sa pamilya niya at hanggang ngayon malapit pa rin to sa kanya. Kailangan ba talaga akong pilitin sa ayaw ko? Ines na tanong niya. So what's your plan, boss? Tanong ni Rino. Nothing, sagot ni Clyde, pero ipapakasal ka. It won't happen, tugon ni Clyde saka binili ka ng mga disenyo ng kwintas. Para piliin kung alin ang i-release nila, ang successful ng business niya at ngayon, nakagawa na siya ng pangalan. Pasok na siya sa top 10 fastest growing clothing company, lalo't maraming client ang satisfied at lumipat sa kanya. Di ka ba talaga pupunta sa family dinner, boss? Tanong ng assistant/driver niya. Trained bodyguard si Rino. Kilala na ito mula pa ng bata sila dahil anak din ng bodyguard ng kanyang ama, kaya kinuha niya na at pinagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Maayos siya magpasahod at para nakababatang kapatid na ang turing niya rito dahil 2 taon lang ang tanda niya. Please, wag mong i-remind. Tumungo si Rino at nag-concentrate sa pagmamaneho. Sa kanya lang ata di nawala ang ngiti ni Clyde. Ang laki ng pinagbago nito mula na maghiwalay sila ng kasintahan. We're here na, boss. Salamat. Huwag mo na akong sunduin bukas. Ako na magmamaneho. Sabi niya. Mag-day off ka muna. Salamat ho. Nakangiting pasalamat niya. Ito rin ang maganda sa kanya anytime nakapagpapaalam siya sa boss na hindi papasok at buo pa rin ang sahod. Nakakasama rin siya sa halos lahat ng gala nito mapaloob o labas man ng bansa. Bumaba si Clyde at pumasok sa condo building. Pagpasok niya ng unit, sumalubong ang malamlam na ilaw mula sa lampshade sa may sala. Hinubad niya ang sapatos at ang coat. Lumapit siya kay Amara na nakahiga sa couch at mahimbing na natutulog. Matamaan pinagmasdan niya ang dalaga. Kapag kuwan, maingat na binuhat niya ito at tinala sa kwarto, tsaka maingat na nilapag sa kama at nagpalit ng damit. Lumabas muna siya at tumungo sa kusina.
May nakanda ng pagkain sa mesa kaya ininit na lamang niya ito, at least mapakinabangan din ng dalaga sa loob ng bahay dahil marunong sa gawaing bahay. Nagtimpla siya ng kape at nanood muna ng TV sa sala. Nakailang tawag ang ina pero di niya sinasagot. Na magsawang manood, pinatay niya ang TV at lumapit sa lampshade pero napansin niyang bond paper sa center table kaya't nilapitan niya ito at tiningnan. Napakunot ang noo na makita ang ilang sketches ng damit at jewelries. Nandito ka na pala. Napatingin siya sa pinto ng kwarto nang lumabas si Amara. Namulagat na makitang hawak ni Clyde ang ginawa niya kanina. Sorry sa kalat. Okay lang, ani Clyde. Nakakaguhit ka pala. Libangan lang pag walang magawa at pag-stress ako, sagot niya. I see, ani Clyde. Mag-shower lang ako. Sige, kumain ka na ba? Tapos na, salamat sa niluto mo. Baka maalat, sabihin mo lang ha. Sakto lang ang timpla, ani Clyde. Marunong ka rin mag-bake? Tumango ang dalaga. Konti, palagi kasing nagpapabake ang mga tao sa bahay kaya natuto na rin ako. Di ba sila marunong? Hindi, isa pa, baka masirang nail polish na mga yon. Sige, halika na. Ha? Naguguluhang wika ng dalaga. Magugas pa ako ng pinagkainan mo eh. Ilagay ko na sa dishwasher, so samahan mo na ako. Samahan? Saan? May lakad ba tayo? Shower. May bahid ng pagkapikon, sagot ni Clyde. Mauna ka na ho, ani Amara. Seriously, Amara? Bulalas ni Clyde at nilapitan ng dalaga. Pipilitin ba kita o sasama ka ng kusa? Di nakakibaw ang dalaga at napayo ko. Naramdaman ang pagkuha ng papel ni Clyde na hawak niya at saka hinila siya papasok sa shower room. Pag-click ng pinto, binitawan siya ng binata at nagkubad to ng damit. Need help? Tanong ni Clyde nang lingunin siya. Ha? To undress you. Ani Clyde kaya't natatarantang nagkubad ng damit ang dalaga. Napasulyap siya sa matipunong katawan ni Clyde na nasa harapan na niya. Inipit sa tenga niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Good girl. Ani Clyde at saka sinandal sa malamig na wall ang dalaga sabay bukas ng shower. Napasinghap si Amara sa gulat dahil sa lamig ng tubig pero mamaya unti naging maligamgam ng lumalagastas na tubig. How's your day? Tanong ng binata sabay halik sa leeg ng dalaga. Okay lang, sagot niya at napapikit nang bumaba ang halik nito patungo sa shoulder blade niya, pababa sa kanyang dibdib hanggang makarating sa right nipple niya ang dila nito. Matapos kumatok ng 3 beses. May kailangan ka? Tumigil siya sa binabasa at hinarap ang empleyado. Sir, tapos na ang presentation na ginawa namin sa launching ng jewelries next week. Ito ang buong plan. Baka may time kang panoorin at may palitan. Inabot niya ang USB. Okay. Just make sure walang sasabotahe sa araw na yon. Sagot ni Clyde at highly profile ang client na dadalo. Umaasa siyang mas magiging successful itong pangalawang launch nila kaysa sa una. Sure po. Higpitan namin ang security para walang makapasok na intruder. Pangako ni Jeneline. Aware sila sa pwedeng may sisira sa imahe nila, lalo't mahigpit ang labanan sa jewelry business. Ang iba kung ano-anong kwentong inihahain, masira lang ang kalaban. Alam ni Jeneline ayaw na siyang kaharap ng boss kaya't nagpaalam na siyang umalis. Muli, sinilip ni Clyde ang jewelry design sa computer. Excited siya at the same time kinakabahan sa maaring kahinatnan ng effort nila pero ganun talagang business, kailangan sumugal. May mga pinadalhan sila ng invitation letter ng dadalo at ang iba'y umalok mismo sa kanya na pupunta. No card, no entry policy sila. Boss, ready ng jewelries, nasa taas na? Sige, sisilipin ko. Sabi niya at tumayo saka pumunta sa 4th floor na kung saan dito rin idaraos ang launching nila. Isa-isa niyang pinagmasdan ng mga gawang jewelry. Sa kinang at kislap pa lang, milyon ang halaga ng ilan kaya't natuwa siya sa resulta. Panigurado, first day pa lang, sold out na to. Ani Rino. Sana nga, ani Clyde. Kikita sila ng triple kung sakali at mas nalo silang makikilala. Kung alin ang pinag-aagawan nyo na ipapagawa nila ulit para ibenta sa market pero limited edition lang kahit todo trabaho rin ng team niya para makagawa ng mataas na kalidad ng jewelries at mga damit. Nang makalabas sila, siniko siya ni Rido kaya napatingin si Clyde sa babaeng papasok ng building. I am not available. Bulong ni Clyde at bumalik sa loob ng office. It's been 2 years. 3 taon matapos wakasan ni Yvonne ang 7 taon nilang relasyon. Hi! Masiglang bati ng dalagang sapiritang pumasok sa office niya. She is wearing an elegant above-the-knee dress with red stiletto at Gucci shades. Long time no see, Clyde.